Matapos ang isang buwang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa Middle East, sinabi po ng Energy Department na dapat asahan sa Martes ang malakihang rollback na higit pa sa tansya ng mga sources sa oil industry. Pero para po sa mga transport group, kulang pa yan. Mula sa Quezon City, nakatutukla si Katrina Son. Katrina? Pia, malaking rollback ang maaring asahan sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon yan sa Department of Energy. Sa kwenta ng Department of Energy, batay sa 5 araw na trading sa world market at foreign exchange, ang dapat na rollback sa Martes, halos 21 pesos per liter sa diesel, halos 5 pesos sa gasoline, at 8 pesos and 50 centavos sa kerosene. Taliwas ito sa projection ng oil industry sources na halos 9 to 11 pesos sa diesel at 1 peso and 50 centavos sa gasolina. Bago pumutok ang giyera sa Middle East, naglalaro sa 48 to 65 pesos ang kada litro ng diesel at 49 to 70 pesos ang gasolina, batay sa datos ng GMA News Research. Kaya para sa mga transport group, kulang pa ang rollback. Malaki pa rin yung nawawalang kita ng ating mga driver. Kaya mas yung panawagan niya namin ay dapat ang rollback ay ibalik sa 55 pesos per liter na kung saan ito yung presyo ng January at ng February. Yan ay malaking bagay na rin para sa halaga ng presyo sa ngayon. Pero kung susumahin, kulang pa rin yan. Sapagkat masyadong malaking itinaas, bababa ang rollback. Pero sabi mismo ni Energy Secretary Sharon Garin, malabong bumalik sa dating presyo ang mga produktong petrolyo, lalo't na pinsala sa giyera ang mga malalaking oil facilities sa Middle East. It will take a long time and kahit bababa man, hindi ganun kabilis at hindi ko ma-predict kung ano yung pinaka-lowest na abutan natin. Baka hindi na tayo aabot tulad ng dati na 60 pesos per liter yung diesel. Wala tayong choice kundi lumaban para sa buhay natin. Nakakalungkot naman. Kasi yung mga dating yung mababa ngayon, sobra na. Kinakarga namin sa, dating kinakarga ko sa motor ko, nakaka-full tank ako, ngayon hindi na. Wala naman pong choice kasi di man pwedeng di gamitin yung sasakyan. Sa ngayon, nasa mahigit 45 to 50 days ang stockpile ng bansa kasunod ng pagdating ng karagdagang supply mula Malaysia kahapon na 329,000 barrels o 52,311,000 liters ng diesel na binili ng pamahalaan para makapag-imbak ng supply habang hindi pa tapos ang giyera sa Middle East. Kasunod ito ng 142,000 barrels o mahigit 22 million liters mula sa Japan nitong Marso. Mga na siguro tayo, mga 45 to 50 kasi ngayon kasi sila magre-report kaya kailangan naman i-update. So siguro yan, mga mahigit sa 45 days to 50 days yung sa diesel. Pero in general, including all the other products like gasoline, kerosene, LPG, mga 50 days siguro. Ang PNOC sa April, 1 million barrels ang binili. 1 barrel is equivalent to 159 liters, no? So mga 159 million liters din na diesel yung binibili niya this month. Pia, nakausap naman natin yung ibang mga driver dito kanina na nagpapagas at para sa kanila hindi na raw muna sila magpapa-full tank ngayon, aantayin na raw muna nila yung rollback sa susunod nga yan na linggo nang sa gayon ay kahit papaano makatipid-tipid daw sila. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Bigo magkasundo ang Amerika at Iran sa isinagawang ceasefire talks sa Pakistan na umabot ng mahigit 20 oras. Ang kay US Vice President J.D. Vance, hindi tinanggap ng Iran ang mga hiling ng Amerika, kabilang ang paghinto ng Iran na gumawa ng mga nuclear weapon, bagay na tinawag naman ng Iran na excessive. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, nangyari ang negosasyon sa gitna ng anilay atmosphere of mistrust. Sa ngayon, may mga demando hinihingi ang Iran at kabilang dito ang pagkontrol nila sa Strait of Hormuz kung saan nais nila na mangolekta ng mga transit fees, bayad sa matinding pagkasira dahil sa gera at ceasefire sa rehiyon pati na sa Lebanon. Naunang nagbabala ang isang international foreign security analyst na kung sakaling mabigo ang negosasyon ng Iran at Amerika
ay posibleng lumala ang gulo sa Middle East. Kumbaga kumbaga mag-break up yung negotiations, tataas na naman ang presyo ng langis. Pag nag-breakdown yung negotiation, mag-expect tayo na magkakaroon ng simula ulit ng kumbaga ng gera. At sa mangyayaring gera, kung again, ang kinakatakot ko, magkakaroon ng escalation. Tatlong nasawi na magkasunog sa isang residential commercial establishment sa Quezon City. 2 sa mga biktima, menor de edad. Inaalam pa kung may kinalaman sa sunog ang nangyari raw na away sa lugar. Nakatutok si Bam Alegre, exclusive. Ganito kalakas ang sunog na nangyari bago mag-alas 4 ng madaling araw. Sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Hanggang unang alarma ang sunog. Wala pang isang oras na apula na ng mga bombero. Pero trahedya ang sumalubong pagkatapos. 3 kumpirmadong nasawi dahil sa sunog ayon sa mga otoridad. Casualties natin, 3 po. Isa pong suffocate ng na-pin down siya ron sa iskinita maliit. Bali, hindi naman siya burn na totally. Suffocation yung nangyari sa kanya. Yung dalawa, yun yung natin na burn talaga. Nakuha sa lababo, tsaka yung isa sa gilid ng lababo. Labas niyo muna. Napasigaw at napahagulgol ang mga kamag-anak ng mga nakitang bangkay. Ayon sa mga kaanak na tumanggi magpaunlak ng panayam, kabilang sa mga namatay ang 2 bata edad 10 at 11 at isang empleyado sa kanilang negosyo. Sabi ng isang kaanak na nakausap ng GMA News na tumangging humarap sa kamera, nag-away umano ang empleyado at ama ng mga biktima bago nangyari ang insidente. Hindi pa malinaw kung may kinalaman ito sa sunog. Nagsisigawan sila dyan sa baba. Nung bababaan ko na sila, bigla na lang umapoy dun sa pintuan namin. Tapos tumalong kami dun sa bintana namin. Dala ko yung mga anak ko. Dating 2 palapag ang istrukturang ito sa ating likuran na nasunog. Itinuturing ito ng BFP na isang residential commercial property dahil sa ground floor nito ay may mga LPG tank na ibinebenta. Maingat na tinipon ng mga bumbero ang mga LPG tank na naapektuhan ng sunog. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Sa kanilang initial assessment, 3 istruktura ang apektado. Opo, mabilis naman naapula yung apoy. Kasi ano yung naging mga difficulty kanina? Yung mga double parking, tapos minsan yung mga tao, yung mga overcrowd ng tao. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Bumangga sa passenger vessel ang isang motorbangka sa Zamboanga na nawalan daw ng kontrol. Sa Camarines Sur naman, 11 pasahero ang sugatan na mahulog sa bangin ang sinakyan nilang bus. Nakatutok si Von Aquino. Sa Dumaguete City, sumabit sa kable ng telepono ang 40-foot container van na sakay ng isang truck. Walang tinamaan ng mahulog ang container van sa National Highway pero nagdulot ng mabigat na trapiko ang insidente. Galing Pantalan ng truck at papunta na sana sa bodega. Nahulog naman sa bangin ng isang bus sa may bahagi ng Maharlika Highway sa barangay Impig, Sipocot sa Camarines Sur. Ayon sa driver ng bus, hindi kumagat ang preno habang nasa pababang bahagi ng highway. Kaya idiniretso ng driver ang bus sa gilid ng highway dahilan para mahulog ito. 11 pasahero ang nagtamo ng minor injuries. Sa Zamboanga City naman, 3 sugatan sa salpukan ng isang motorbangka at passenger vessel. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, nasira ang makina ng motorbangka. Dahil dito, nawala ng kontrol at biglang nag-accelerate ang bangka hanggang sa bumangga ito. Sugatan ng 3 pasahero ng bangka na sinagip ng sinalpok na passenger vessel. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Sa Martes na po sisimula ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang tumestigo riyan ang nagpakilalang aide at bagman umano ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga na tinawag naman ng kampo ni Duterte bilang weakest link. Nakatutok si Mav Gonzalez. Weakest link ang turing ng kampo ni Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang aide at bagman ng bise na nakatakdang tumestigo sa Martes sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Marami siyang mga allegations doon na walang petsa, walang eksaktong petsa, walang mga pangalan ng mga taong pinag-deliveran niya, di umano, mga date, mga oras, ganyan. Walang specific details kaya hindi ma-verify or sadyang hindi ma-verify kasi masyadong broad. It's possible na lumakas pa lalo yung
yung kaso ni VP Sara sa kanya. Ngayon pa lang pinabulaanan na ng kampo ng bise ang mga naunang pahayag ni Madriaga na siya ang bumuo ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group at nag-deliver umano ng confidential funds sa iba't ibang tao sa utos ni VP Sara. Sabi ni Attorney Paulo Panelo, ni hindi anya siya kilala ng bise. Nakakuha rin ang kampo ng bise ng certification mula sa AFP, DND, OVP, DepEd at VP-SPG na nagsasabing hindi kailanman nagtrabaho roon si Madriaga. Naghain na ng kasong perjury ang kampo ng bise laban kay Madriaga at sasagutin daw nila ang mga paratang nito sa Senate Impeachment Court sakaling umabot doon. Hindi rin daw sa kanila nang gagaling ang anumang banta sa seguridad ni Madriaga. Nang tanungin kung sino ang tingin nilang handlers ni Madriaga, sabi ni Panelo, may mga suspecha sila, kabilang ang mga kalaban sa politika ng bise. Tingin nila, kasama rito si dating Senador Antonio Trillanes IV. Masyado namang coincidental and incredible for a person to have personal knowledge on all of those allegations that were previously peddled by Senator Trillanes. So we feel that he's involved in this in some way, but as far as direct evidence, wala pa. Wala pang tugon dito si Trillanes. Dagdag ng kampo ng bise, questionable ang timing ng pagsasalita ni Madriaga ukol sa confidential funds dahil lumabas siya nang patapos na ang 1-year bar sa impeachment. Kaya po na nila sa komite, ibulgar sa publiko na yung mga politikong sumasakay dito kay Madriaga ay hindi pananagutan ng habol kundi politika dahil walang laman. Sabi ng isa sa mga miyembro ng komite na si Akbayan Party List Representative Shell Jokno, maingat sila sa pagtalakay sa impeachment ni VP Sara. Ingat na ingat si Chair Jinky Luistro, ingat na ingat ang buong komite sa pagkaproseso ng impeachment complaints. We are fully aware na kailangan by the book ang pag-process ng impeachment complaint. At yung isang very telling na fact ay hanggang ngayon, wala pa rin na isyong TRO ang Korte Suprema. Dagdag niya, sa pagdinig sa Martes nila gagawin ang vetting process kay Madriaga. Kung halimbawa, humarap siya at lumabas na wala naman palang laman, wala naman palang siyang alam, puro haka-haka lang o yung tinatawag na hearsay, o di ma-assess namin ngayon ang kaso. At kung sa ganon ay masasabi namin, hindi dapat matuluyan. But on the other hand, kung lumabas na totoo yung mga sinasabi niya sa kanyang affidavit at talagang siya yung sinasabi ngang bagman, naku, malaking bagay yun. Imbitado rin sa pagdinig ng Kamara si VP Sara. Bukas na bukas ang pinto para kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa hearing sa Tuesday at sa mga susunod pa na mga hearing. Kahapon nasa tawi-tawi ang bise. Panauhing pandangal siya sa graduation ceremony ng isang kolehiyo roon at nag-courtesy call din sa provincial government. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Sa isang pahayag, kinundi na ng mga abogado ni Ramil Madriaga ang pagtawag sa kanya ng weakest link ng abogado ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Attorney Raymond Palad, layan lang nitong i-discredit si Madriaga at baguhin ang pananaw ng publiko. Handaan niya si Madriaga na tumestigo at bukas siya sa pagkakataong ipresenta ang kanyang mga nalalaman sa tamang forum. Iginit din niya na hindi inakusahan ni Madriaga si Duterte ng anumang pagbabanta sa kanyang buhay. Kinestyon din niya ang timing ng paghahabla kay Madriaga na nangyari kung kailan siya tetestigo. At hamon pa niya, kung weakest link nga si Madriaga, harapin sana siya mismo ng Vice Presidente sa impeachment proceedings sa April 14.